Isang dalaga. Pinagpanggap ng kakambal na maging girlfriend ng mayamang nobyo nito ng isang buwan. Ngunit sa pagpapanggap niyang yun, ay siya pala talaga ang gusto ng binata. Ano kaya ang mangyayari? Ating alamin ang buong kwento. Zaren! Malayo pa lamang ay dinig ko na ang malakas na sigaw ng kakambal ko. Patakbo niya akong dinamba sa aking higaan. Zayla, huwag kang makulit. Puyat ako. 2:00 na ako nakauwi dahil may engkwentro sa EDSA kanina. Isa akong pulis at mataas na ang aking katungkulan. Zaren, I have a good news for you. Nakapasa ako. Kinikilig na aniya habang naglululundag. Pupunta na akong Paris. Tiling aniya. Kung ako ay astigin, siya naman ang pakikay sa amin. Modeling kasi ang hilig niya. Paano yung jowa mong panot? Saad ko patungkol kay Elijah. Businessman at sunod sa layo ang kapatid ko dun. Gwapo at talaga namang maibubuga ang itsura. Yun nga yung pinunta ko sa kwarto mo. Alam mo naman na ayaw akong payagan nun. Nakalabing aniya. Nakatabo ng kumot ang katawan ko at mukha ko lang ang nakalitaw. Papakiusapan kita na magpanggap muna bilang ako. Ano? Natadyakan ko siya kasabay ng aking pagbangon. Madalas din kasing mapagkamala na iisa kami dahil magkamukha kami. Sa kilos lang talaga nagkakatalo. Pinaglololoko mo ba ako? Nakita mo namang ganito ko tapos ganyan ka? Tingin mo hindi niya mahalata yun? Nanggagalaiting saad ko. Bali-balita ko din kasi na babaero yun. Ayoko lang magsalita sa kapatid ko dahil masasaktan siya. Pero tingin ko, ito na ang pagkakataon para mapatino siya. Ibibili kita ng Jordan Air na sapatos. Namilog kaagad ang mata ko. With signature. Ilang araw, kaagad na saad ko. 2 weeks lang makakabalik na ako. Tsaka hindi naman kayo madalas magkikita nun dahil busy yun sa trabaho niya. Paliwanag niya sa akin. Sige, siguruhin mo yung 2 weeks mo ah. Pag hindi ka bumalik, lalaslasan ko sa leeg yung panot mo. Pananakot ko sa kanya. Nakalabi naman siyang tumango matapos ay iniabot sa akin ang isang notebook. Ano naman to? Sa lubong ang kilay na saad ko. Ayan yung mga tungkol sa kanya. Aralin mo para kung sakali na magtanong siya'y masasagot mo. Nagpapakyut na aniya sa akin matapos ay kakembot-kembot na naglakad palabas. Hindi ako makapaniwala na dahil sa Jordan Air, itataya ko yung dignidad ko dito. Isa-isa kong binasa ang tungkol sa Elijah na yun. Napangiwi ako ng golf ang paborito nitong sports. Kahit sa pagkakaalam ko, mga babae naman talaga yung hilig niyang paglaruan. Sa katagalan ng aking pagbabasa, hindi ko na malaya na inaantok na ako. Masakit pa ang ulo ko nang bumangon. Magandang hapon, ma'am. Bati sa akin ng isa naming kasambahay. Bit-bit ang kape para sa akin. Nasa Cebu ang parents namin dahil naroon ang business namin. Nang magtapos na kami ng pag-aaral ni Zayla, dito na namin binalak na tumira at pundar naming dalawa ang bahay na ito. Nasa na Ma'am Zayla nyo? Saad ko nang maupo ako sa sofa. Inilapag ko ang phone ni Zayla na iniwan niya sa akin. Nasa airport na po. Hindi na po kayo ginising kasi po puyat po kayo. Katwiran niya sa akin kasabay ng pagbuga ko ng kape na inilapag niya kanina sa mesa. Anak ng, sabi niya bukas pa ang flight niya. Angil ko matapos ay nadinig ko ang phone ni Zayla na naroon sa tabi ko na nagre-ring at baby ang pangalan ng tumatawag. Patay na, tumawag na si Panot. Ngiwing saad ko, siguradong ito na yung simula ng kalbaryo ng aking buhay. Hello? Saad ko, tumikhim ako at umaasa na mapapalambot ko ng ganoon kay Zayla ang aking boses. How are you, baby? Busy ka ba today? I ask you for a dinner sana. Napangiwi ako. Sa tansya ko, napakabulero ng hinayupak na lalaking to. Paano natatagalan ni Zayla ang ganitong lalaki? Naku, madami pa kasi akong gagawin. Pinipilit kong palambutin ang tinig ko kahit na nakangiwi na ako. Pinapanood ako ni Marinel, isa sa mga maid namin. Siguro ay nagtataka kung bakit ako ganito makipag-usap. Ako nga din nagtataka. How about tomorrow? Ilang days na din kasi tayong hindi nagkikita. Namimiss na kita. Malambing na anito. Sige, pero kung pwede ay sandali lang kasi busy ang schedule ko. Wait, nasan ka ba? Biglang nabalot ng pag-aalala ang kanyang tinig. Nag-LBM ka ba? Napanganga ko. Gusto kong maiyak. Saan niya naman kaya napupulot ang sinasabi niya? LBM? Hindi naman, bakit? Nawawalan na ako ng pasensya. The way you talk, para kang dumudumi.
Nakagat ko ang labi ko at talagang nanggigil ko yung pinatay. Binato ko yun matapos napatayo ako sa inis. Leche, napasubo pa ako nang wala sa oras. Saad ko habang nakapamiwang. Kinaumagahan ay talaga namang sinigurado ni Panot na dadating ako sa lunch date namin dahil nagpadala pa siya ng driver para sunduin ako at hindi ako natutuwa. Sinipat ko ang sarili ko sa salamin. Dress na pula ang suot ko na nagbabandera ng balat sa aking braso. Ma'am, ano po yan? Saad ni Marinel nang makita niyang nagsusuot ako ng denim na jacket. Ayoko mahanginan yung braso ko, hindi ako sanay. Naiirit ang saad ko. Ma'am, mahalata pong hindi kayo si Ma'am Zyla pag ganyan. Sandali po at hahanap ako ng ibang damit doon. Aniya sa akin, hindi pa man ako maalis para bang pagod na ako. Naupo ako sa kama at nagsuot na ng ipaparehang sapatos sa dress. Patapos na ako sa army boots kong itim nang mapangiwi na naman si Marinel nang ako ay makita. Ma'am, hindi po pwede yan. Ito po yung sandals na kapareha nito. Pinakita niya sa akin yung 5-inch na sandals. Gusto ko na lang yatang maglumpasay. Gusto ko murahin yung sarili ko dahil nilagay ko sa alanganing sitwasyon ng sarili ko. Ang ending ay dress na may manipis na long sleeve ang sinuot ko at sandal na 4 inches at sagad yun dahil hindi ko na kaya kung may mas tataas pa dun. Nakabukakan na nga ako ng maglakad nang padarag kong buksan ng kotse na susundo sa akin. Pagdating sa resto, natanaw ko ng kaagad si Elijah. Nasa table na, talagang mukhang kagalang-galang tignan. Hey baby! Tumayo siya nang mamataan ako. Akmang lalapitan niya ako pero mabilis ako naupo. Wait, wala akong kiss? Nakalabing aniya. Natigilan ako kasabay ng panlalaki ng butas ng ilong ko. Kailangan ba yun? Umiti ako sa kanya, yung ngiting aso. Baby, as always, ano ka ba? Nagde-demand na aniya. Walang yaka, Zyla. Wala kang binanggit na ganito. Lumunok ako. Pwes, binabago ko na. Lakas loob na saad ko. Hindi pwedeng mag-kiss kung magla-lunch lang naman. Iniwas ko ang aking paningin matapos ay napangiwi. Mas malala pa yata ang sinabi ko Nang ibalik ko sa kanya ang paningin ko, nakangisi na siya sa akin. Ikaw nagiging naughty ka na. Natatawang ani Panot. Hindi naman siya matanda. Actually, gwapo siya, kaya ko lang siya tinatawag na Panot dahil nagmumukha na siyang sugar daddy ng kapatid ko sa dami ng binibigay niya. Gusto mo daan tayo sa hotel? Casual na aniya na ikinatigil ng mundo ko. May nangyayari na sa inyo? Malakas na sigaw ko. Napatayo pa nga ako sa upuan. Lahat ng atensyon ng mga tao nakatuon sa amin, maging si Elijah ay kukurap-kurap. Baby, tawag niya sa akin na para bang biglang natakot. Sorry, nadala lang ako sa bugso ng aking damdamin dahil sa tuwa syempre. Ngiting saad ko pero gusto ko na talagang maiyak. Pag ako nabiyak ng Panot na to, pasasabugin ko yung baga niya. Ibig mo bang sabihin, payag ka na? God, finally! Tuwang aniya, sa palagay ko hindi pa naman naisusuko ni Zyla ang butas ng langit. Baby? Maharot na tawag ko sa kanya. Kahit ang totoo, gusto ko nang bunutin ang baril ko sa ilalim ng hita ko. Huwag mo ko madaliin, after na ng kasal natin. Napakurap na naman siya. Pero sabi mo, ayaw mong magpakasal sa akin dahil may pangarap ka pa. Nakalabing aniya, hindi ko na alam kung ano pang palusot ang gagawin ko. Mariin akong pumikit, tsaka nagbuntong hininga. Alam mo baby, madaming pwedeng magbago sa mundo sa isang iglap lang. Pwedeng bukas wala na ako, o kaya naman ikaw. Bakit nasama ako? Ngiwing aniya, pakiramdam ko ay may kakaiba sa'yo Zyla. Sinipat niya ako. Ano ka ba? Ako to. Kukurap-kurap na saad ko. Mas nilandian ko pa yung boses ko. Yung mga sinasabi ko kanina, napanood ko lang sa movie yun. You know, pulis ang kapatid ko. Saad ko na parang gustong bumaliktad ng sikmura ko sa mga pinagsasasabi ko. O, kamusta naman ang tomboy mong kapatid? Ngiting tanong niya. Ang ngiti ko'y biglang naging ngiting aso na naman. Boyish lang ako pero hindi ako tomboy. Inililis ko ang dress ko at takmang kukunin ng baril ko para tapusin ng lalaking to nang magsalita siya. Nakakatuwa siya no? Tutok masyado sa trabaho. Ngumiti siya at saka ako tinanaw. Hindi ko alam pero ang mata niya ay may lungkot. Bakit kaya? Huwag mong problemahin yun, malakas yun. Natatawang saad ko. Mall tayo, ibibili kita ng damit.
Anyaya niya sa akin. Kahit naman tumanggi ako, ipipilit pa din niya kaya naman tumango na lang ako. This time, sa kanya na ako sumakay. Nakatanaw lang ako sa daan habang siya ay ngumingiti tsaka lumilingon sa akin kapag kwan. Alam mo, naninibago talaga ako sa'yo. Ayos ka lang ba? Maya-maya aniya. May masakit lang siguro sa akin kaya ako ganito. Katwiran ko. Pagkatapos ito, uuwi na ako kung pwede, baby. Napagod kasi ako eh. Kukurap-kurap na saad ko. Natawa siya sa akin. Sa unit ka magpahinga. Gusto kitang yakapin kahit isang gabi lang. Napangiwi ako. Tantanan mo ko. Oras na niyakap mo ko babasagin ko yung itlog mo. Nasabi ko sa aking isipan. Hindi na muna siguro. Sobrang dami kong hasikasuhin. Katwiran ko nang ihinto niya ang kotse. Matapos, hinawakan niya ang pulsuhan ko at hinatak ako para yakapin. Napagitla ko pero hindi ako makagalaw. Hindi ko alam kung ano ang aking sasabihin. Sobrang napagod ako sa company. Halos 3 araw akong walang tulog kaya kung pwede sana, makatabi kita para naman makapagpahinga ko kahit paano. Sige na, bitawan mo na ako. Nagpupumiglas sa saad ko. Hindi ako komportable, langya ka talaga Zyla. Pagdating namin sa mall, siya ang nanguna. Sa paborito ko daw na butik kami pupunta. Isa ito sa nabasa ko sa notebook, kaya alam ko to. Nakaupo lang siya sa sofa at hinayaan akong pumili. Nagsusukat si Zyla, kaya obligado ko yung gayahin kahit nakakapagod ang bagay na to para sa akin. Dignidad ko naman ang nawawasak. Nauna kong suotin yung dress na aking napili. Mint green yun at talaga namang maganda. Hindi masyadong revealing at hapit sa katawan. Lumabas ako sa fitting room, nakatanaw sa akin si Elijah. Ngumiti siya. Ngayon ko lang napansin na mas bagay pala sa'yo ang ganyang mga damit kaysa sa mga dati mong sinusuot. Puri niya sa akin. Ayos, +1 point ako. Bumalik ako sa fitting room at nagpalit na naman ng bago. Pinili ko talaga yung medyo pasok sa panlasa ko para kung sakaling mag-amok na naman si Panot, may maisusuot na ako. Okay ka na ba dyan? Aniya sa akin nang ipabalot na naman yun. Oo, ang dami na nga niyan eh. Inalok niya sa akin ang braso niya para doon kumapit palabas. Nakangiwi ako nang pasakay na kami ng kotse nang mag-vibrate ang aking cellphone. Please excuse me. Saad ko at sinagot ko yun tsaka ako lumayo sa kanya. Yes, hello? This is Colonel Loizaga speaking. Bungad ko sa linya. Sa office kasi mula ang tawag. May emergency po sa Bulacan. May hold up ang nagaganap. Pagkasabi pa lang nun sa akin, pinatayan ko na siya ng linya. Bumalik ako kay Elijah na nag-aantay sa akin. Baby, may emergency ang manager ko. Mauna ka na sa unit, babalik ako promise. Saad ko rito. Kahit nandidiri ako, humalik ako sa pisngi niya para lamang pumayag siya. Matapos ay pumara ako ng taxi. Inilihis ko ang dress ko at ikinasa ang baril. Nakatanaw sa akin ang driver at parang natakot. Pulis ako, may emergency, pakibilis. Saad ko rito. Tumawag ako ulit sa linya at ibinigay sa akin ang detalye. Sa likod ako dumaan dahil nasa bungad daw ang team at nakaabang. Hintayin mo ko dito, babayaran ko yung buong biyahe mo. Naiintindihan mo? Saad ko sa taxi driver. Takot na takot siyang tumango. Maingat akong pumasok. Masyadong tutok yung lalaki sa harap. Naglakad ako palapit sa kanya at hindi niya talaga nahalata. Nakakapasok ko lang. Ibinalik ko sa ilalim ng hita ko ang baril dahil naroon ang suksukan nun. San ka pupunta? Aniya, matapos ay tinutukan ako ng baril. Walang takip ang mukha niya. Lalabas na sana eh, kaso hinarang mo pa ako. Ngiwing saad ko. Talaga? Sarkastikong aniya. Akmang dadamputin niya ako nang palipitin ko ang kamay niya. Matapos ay sinipa ko ang kamay niya na may hawak ng baril dahilan para tumalsik yun. Tsaka ako nilabas ang baril ko at siya ay tinutukan. Anak ka ng teteng. Umiiling na saad ko. Nakatutok sa kanya ang baril ko nang nakaluhod siyang lumabas ng bangko. Colonel Loizaga, tawag sa akin ng ibang pulis. Matapos ay inaresto yung lalaki. San ka galing? Ang cute mo ah. Biro sa akin ni Toby. Mataas din ang ranggo. Tinutukan ko siya ng baril. Naalala ko si Elijah. Hindi na ako nagpaliwanag at bumalik na ako sa taxi. Pagdating namin sa tapat ng butik, naroon pa din si Elijah at nakasandal sa kotse. Anak ng, ang kulit naman na to. O manong, inabot ko sa driver yung 3,000 tsaka ako bumaba. Oh, bakit nandito ka pa? Saad ko at tinignan niya ako.
Napangiwi ako. Nakalimutan kong ako nga pala si Zyla. Bakit nandito ka pa? Nagpapakyut habang nakangiting saad ko. Hindi mo naman kasi alam yung unit ko. Sa sobrang busy mo, hindi ka palagi nakakapunta doon. Aniya at pinagbukas niya ako ng pinto. Parang nadumihan naman yata yung damit mo. Puna niya sa laylayan ng dress ko. Baka may nadikitan lang ako. Katwiran ko at mukha namang naniwala siya. Pagdating sa unit niya, iginiya niya ako papasok. Mauna na ako mag-shower o ikaw na? Aniya, hinubad niya ang suit na suot niya at isinabit sa stand. Ang maskulado niyang likod ay iniwasan kong makita. Feeling ko, naging conservative ka ngayon. Anong meron? Wala naman, wag mo na lang akong pagtuunan ng pansin. Katwiran ko dito, hindi ako dapat matakot dahil hindi naman niya ako mahawakan. Babarilin ko siya. Napangiwi ako sa sarili kong naisip. Nadinig ko ang tawa niya bago tuluyang pumasok sa bathroom. Kinuha ko kaagad ang phone ko. Tinalon ko ang gilid ng kama tsaka ako sumuksok sa ilalim nun. Kaagad kong dinayal ang number ni Zyla. Gusto kong magmura. Nakailang ring na ang phone niya pero hindi niya yung sinasagot. Napalunok ako at inayos ang aking sarili. Naupo ako sa kama nang madinig kong palabas na si Elijah. Nakatingin ako sa kung saan nang lumabas siya. Nakatopless siya habang nakatanaw sa akin. Para akong batong unti-unting lumilingon sa kanya habang nakangiti. Ngiting aso. Paligo ka na. Base naman sa mukha ni Elijah, wala naman siyang gagawing masama. Nanggigilid ako naglakad, nakadikit pa nga yung likod ko sa pader habang hakbang-hakbang papasok sa bathroom nang mapataas ang balikat ko dahil sa pagtapik ni Elijah sa aking balikat. Baby? Tawag niya sa akin. Unti-unti na naman ako lumingon habang nakangisi. Hindi ko alam kung ngisi pa ba yun o ngiwi na. Bakit? Nauutal na saad ko. Mag-ingat ka dyan, baka ka madulas. Aniya, tsaka ako tinalikuran. Pagpasok ko, binagsak ko ang sarili sa toilet bowl. Nagbuhos ako ng nagbuhos pero nanigas ako nang maalala kong wala akong dalang damit. Nasuntok ko ang tiles na pader doon. Sabihin ko na lang kaya na umalis na si Zyla kaysa naman nagpapakagaga ako dito. Pero ayoko namang maging dahilan ng paghihiwalay nila yun. Napabuntong hininga ko. Baby? Tawag ko kay Elijah. Pagsilip ko sa pinto, naroon sa unahan ng isang box na sa tingin ko, damit ang laman. Palingalinga ko pero wala akong mahagilap na tao sa labas. Silk na pajama at long sleeve ang laman ng box. May damit na din na pang loob. Paglabas ko, hinanap ko pa din si Elijah. Nasa na kaya ang panot na yun? Napalinga ako nang may nag-doorbell mula sa labas. Kaagad ko yung pinagbuksan. Isang babae na halos lumuwa pati na ang joga. Sino ka? Mataray na saad ko habang salubong ang kilay. Hined to foot ko siya. Girlfriend ako ni Elijah. Ikaw, sino ka? Malandi na niya habang nakataas pa ang kanyang kilay. Hindi ko gusto ang tabas ng tono at dila niya. Kaagad na nag-init ang aking ulo. Ganun. Paghahamon ko. Halika, ipapakita ko sa iyo kung sino ko. Dinampot ko ang buhok niya, tsaka ko siya pinasok sa loob. Sa lakas ng pagkakatulak ko sa kanya, talagang gumulong siya sa sahig. Sino ka ba kasi? Umiiyak na niya. Ako? Nakagat ko ang ibabang labi ko sa gigil. Ako ang legal na girlfriend ni Elijah, kaya wag mo kong pagmamalakihan. Nang gagalaiting saad ko, sabay kaming napalingon sa pagbukas ng pintuan. Naroon si Panot, dala ang mga pagkain. Sab? Aniya, patungkol sa babae. So magkakilala nga kayo? Hindi makapaniwalang saad ko. Sandali lang baby. Aniya, tsaka tarantang inilapag ang dala niya. Ako naman ay pumasok sa bathroom. Kinuha ko ang baril kong naiwan ko doon. Ikinasa ko yun sa harap nila. Napangiwi si Elijah. Itinaas niya ang kamay niya. Sandali naman, nagpapaliwanag ako. Wala kaming relasyon. Sino nga yan? Subukan mo magsinungaling at talagang ipapakremate ko kayo ng magkayakap. Nakilala ko lang sa bar yan. Ba't tanda mo ang pangalan? Nilingon ko iyong babae. Lumayas ka sa harap ko at wag ka nang magpapakita pa sa akin. Nagtatakbo siya kahit na nakahils pa. Saan mo ba nakuha yan? Natatakot na ni Elijah patungkol sa baril ko. Hiniram ko to kay Zaren. Masungit na saad ko. Sana yan lang yung hiniram mo. Pakiramdam ko pati buong pagkatao niya nirentahan mo eh. Uuwi na ako. Kumain ka na diyang mag-isa. Kunwari nagdadabog ako kahit ang totoo. Ginawa ko lang yun para makatakas. Wala akong planong matulog kasama siya no. Pagdating ko sa bahay,
Kinamusta ko ang lahat ng mga maid. Panay ang tanong kung bakit umabot ng dinner date ang lunch date namin ni Panot. Baka naman puminukbang na kayo nun, ma'am. Saad ni Marinel nang samaan ko siya ng tingin. Pumasok ako sa kwarto at tinawagan ko agad si Zyla. Mabuti na lamang dahil sinagot niya yun kaagad. Umuwi ka na dito, pakiusap lang. Mawawasak na yung dignidad ko sa pagiging pulis ng dahil sa'yo. Sigaw ko sa kanya. Zaren, please. Ayoko mawala si Elijah sa akin at ayoko ding mawala yung opportunity na to. Katinuan ko yung mawawala oras na nagtagal ka pa dyan. Maawa ka sa nobyo mo. Baka pagbalik mo'y pinaglalamayan na siya oras na mapuno ako. Nabili ko na yung sapatos mo eh. Bigla ako napangiti. Anong kulay? Sabik na saad ko. Yellow violet. Zaren, ang ganda. Sa next week pa ako papapirmahin kaya mag-extend pa ako, okay? Tumango ako. O sige, mag-iingat ka dyan. Saad ko, tsaka pinatay ang linya. Nakangiti pa ako at akmang mahihiga na nang mapagtanto kong mag-e-extend pa siya. Grabe naman no. Saad ko, tsaka ako agad denial ang number niya pero hindi ko na siya matawagan. Naiiyak na ako na paluhod sa sahig. Pakiramdam ko, palala ng palala ang aking sitwasyon. Pangiti-ngiti ako dahil magiging busy ngayon si Panot. Dadalawin niya daw ang daddy niya kaya naman ngayon pa lang. Nagdidiwang na ako dahil hindi ko makikita ang nakakaumay na pagmumukha niya. Kolonel, pinatatawag kayo ni General sa office. Ngiting ani Toby. Inusuan ko lang siya, tsaka ako naglakad papunta sa office. Sir, sumaludo pa ako. Inanyayahan niya akong maupo. Loizaga, mukhang napapadalas ang pag-alis mo sa opisina. Wala naman akong misyong pinapagawa sa'yo. Bungad ni General nang ipatawag niya ako. Sir, sa inyo ko lang po ito sasabihin at kung maaari, huwag niyong ipagsasabi sa iba. O sige, ako man ba'y may nais sasabihin sa'yo? Saad din niya sa akin. O sige, mauna na po kayo. Matagal kong inilihim sa'yo dahil alam kong tututulan mo sila. Ngayon ang punta dito ng anak ko, pakikilala ko siya sa iyo. Nakangiting ani General. Tututulan naman kaya ang alin? Bumukas ang pinto at mamahaling braso kaagad ni Elijah ang aking nasilayan. Mamahalin dahil may Rolex. Hello Dad. Aniya. Tumayo si General para yumakap ang anak. Napangiwi ako. Bakit nandito ang tukmol na to? Siya ang anak ko na hindi ko pa ipinakilala sa iyo dahil tututulan mo yung relasyon nila ng kapatid mo. Nakangiting ani General. I'm Clark Elijah Dwazon. Inalok niya sa akin ang kamay niya. Nginiwaan ko yon dahil umay na ako. Kahapon ay maghapon niyang hindi binitiwan ng kamay ko. Hindi ko sana tatanggapin yun nang pandilatan ako ng mata ni General. Colonel Zaren Celeste Loizaga, kapatid ni Zyla. Pakilala ko rito at ngumiti siya. Iba sa ngiti niya kahapon. Ano na naman kaya ang nangyayari dito? Oo, palagi kang binabanggit ni Zyla. Aniya pa, habang ngingiti-ngiti. Anak, huwag kang umasta ng ganyan. Hindi si Zyla ang kaharap mo. Kahit anak kita, isang maling salita mo lang, lalawit ang abdong mo dyan. Banta ni General. Mauna na din po ako, may gagawin din ako eh. Saad ko at hindi ko na kayang tagalan ang Panot na to. Bakit hindi ka sumabay sa amin sa pananghalian? Saad ni General. Pero umiling ako. Paano po? Una na po ako. Saad ko at tinapik ko ang balikat ni Elijah. Una na ako Panot. Natigilan ako matapos ay napatingin sa bunbunan ni General na makinis na makinis. I mean, Elijah po pala. Ngiwing saad ko pero kinuha ni General ang baril niya sa drawer at ikinasayon. Mukhang balak talaga akong yariin kaya nagmadali na ako maglakad palayo. Nakita mo yung anak ni General? Gwapo no? Saad ni Toby, tsaka ako binangga. Nakatambay kami sa tindahan at umiinom ng soft drinks. Mas gwapo ka pa dun eh. Walang interes na saad ko. Namilog ang mata niya. Totoo ba? Paniniguro niya, kaya tumango ako. Hinigop ko ang natitirang soft drink sa bote habang hinihimas naman ni Toby ang baba niya na para bang nag-iisip kung sino nga ang mas gwapo sa kanila. Hindi mo na dapat pinag-iisipan yan. Mas gwapo ka dun. Huwag ka lang haharap. Saad ko, tsaka ako naglakad papasok. Ano? Hoy, ang yabang mo, tomboy ka naman. Nagagalaiting ani Toby na kinatawa ko. Mukhang tama si Zyla. Madala nga lang silang mag-usap ni Elijah. Ng mga sumunod kasing araw, wala na siyang paramdam. Mabuti din dahil naging abala din naman ako. Nasa office ako at pinaghihiwa-hiwalay nga ang kaso na nasira ng team ko. Nang bumukas ang pinto, ay pumasok si Elijah. Hi, paunang aniya habang nakangiti siya.
May kailangan ka ba? Saad ko at umiling siya. Wala, dinalaw lang kita. Kumunot ang noo ko. Kailan pa kami naging close at kailangan niya pang dumalaw sa akin? Hindi ba dapat si Syla ang dinadalaw mo't hindi ako? Saad ko at muli kong tinuon sa mga papel ang aking mata. Busy kasi yun. Katuwiran niya. Nilapag niya ang isang kahoy ng Pizza Hut sa aking mesa. Ako naman ay inilapag ang baril ko sa ibabaw din ng mesa ko. Nakatapat sa kanya ang uso nun. Wag ako ang gawin mong trip dahil masakit ako magbiro. Saad ko rito. Hindi, ipagpapaalam ko sana na lalabas kami ni Zyla. Bala ko magbakasyon sa Cagayan eh. Nanlaki ang aking mata. Hindi pwede. Nanggagalaiting saad ko. Ako na naman tsak ang kawawa nito pag pumayag ako. Eh di sumama ka na lang kaya. Mas lalong namilog ang mata ko. Eh kung isama ko kaya sa itong bala ng baril ko. Saad ko nang hawakan ko yun. Napatayo siya. Hindi mo naman kailangang gumamit ng dahas. O sige, dadalaw na lang ako sa bahay niyo. Kahit yun na lang muna siguro. Pag-iisipan ko pa din, tatawagan kita kung papayag ako. Saad ko nang matamis siyang umiti. Heto ang calling card ko. Nilapag niya yun sa aking table. Matapos ay nagpaalam na din na ibagsak ko ang aking balikat. Kahit anong piliin ko, tsak na wala din naman akong pamimilian. Itinuloy ko na lamang ang ginagawa ko. Nang may pumasok na naman sa aking office. Nakita ko dinalaw ka ni Pogi ah. Biro niya pero naroon sa pizza ang mata niya. Alam mo, malulungkot ako kapag namatay ako sa gera. Sa lakas lang pang amoy mo'y malaking kawalan ka ng grupo. Ngiwing saad ko, hindi ko pa binubuksan yung pizza. Naaamoy na niya. Tumungo ako sa office ni General. Nakakap siya kaya naman hindi ako nasilaw sa bunbunan niya. Naupo na ako. Kung maaari po sana, hihingi ako ng leave kahit 3 araw lang. Sasabit ka na naman siguro sa date nung dalawa Sita niya sa akin pero ngumuwi ako. Hindi po, may sarili akong lakad sir. Aba, may dinidate ka na ba? Minulugatan niya ako ng mata. Wari maniniwala lang siya kung makukuha niya ang sagot ko base sa aking reaksyon. General, hindi naman lahat pag-ibig ang problema. Ipapahinga ko lang yung sarili ko. Katwiran ko rito. Hay, babagal-bagal ka naman kasi. Noon pa kita gustong iluksain ako kaya lang, para bang pati ako, bibirahin mo kahit mataas ang katungkulan ko sa'yo. General, maging masaya na lamang po kayo sa kapatid ko. Higit na mabait sa akin yun. O sige, nga pala, naalala ko, may sasabihin ka sa akin nung nakaraan hindi ba? Bago mo ko tawaging panot, lintik kang bata ka. Napakamot ako sa ulo ko. Wala naman po yun, nagbibiro lang ako. Tungkol naman dun sa sasabihin ko, kalimutan nyo na yun. Ngingising-ngising saad ko at tumayo na. Sus, siguro'y may damdamin ka rin kay Elijah ko no? Buyong aniya na aking ikinatigil para bang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Tama ako no? Pakiramdam ko, hindi na normal dahil nagiinit na ako. Nagiinit yung ulo ko sa biro nyo. Hindi ho yung anak nyo yung tipo ko. Irap na saad ko, tsaka ako humakbang palabas, pero huli na nang namataan ko dun si Elijah. Hindi din naman kita magugustuhan Never. Bulong na aniya nang daanan ko siya. Hindi ko alam kung bakit nairita ako nang madinig ko siya. Nagdadabog akong pumasok sa office ko at syempre naroon si Toby. Bakit ang laki na naman ang problema mo? Aniya nang sumandal sa gilid ng mesa ko. Lumabas ka kung ayaw mong ikaw ang pagbalingan ko ng galit ko. Nagbabantang saad ko. Wala akong pakialam kahit pa sumama ang loob niya. Naiinis ako. Feeling gwapo siya. Kung hindi ko kaya siya siputin sa mga gusto niyang gawin, leche siya. Sa inis ko kahit pag-uwi sa bahay o paggising pa kinabukasan, dala ko pa din ang buwisit sa loob ko. Napalinga ako nang tumawag si Baby Damulag. Bungad ko rito. Si Zyla ang gusto kong makausap, pwede ba? Namilog ang mata ko kasabay ng pagniwi. Sandali, tatawagin ko. Tinibi na kasi sa CR Tinaob ko sa kama ang phone ko tsaka nagtatatalon. Nang gigigil akong tinignan yun. Naiinis ako sa kanya pero wala akong magawa dahil si Syla ang kailangan niya. Baby? Bungad niya sa linya. Nadinig ko ang buntong hininga niya. Dadalaw ako dyan, okay lang ba? Ipagpapaalam kita sa kapatid mo. Aniya sa linya pero ramdam ko ang lungkot niya. Tumawa ko na para bang kinikiliti. Sige, maliligo na din muna ako. Saad ko bilang si Zyla pero sa isip ko, minumura ko na talaga siya. Okay,
Naninibago ko dahil napakatipid niya kung sumagot. Na mahinga ako sandali para akong siraulo. Sa totoo lang, kung may pagsisisihan man ako sa buhay ko, yun ang pangungulekta ng exclusive shoes dahil yun ang dahilan kung bakit wasak na ngayon ang dignidad ko. Anong kailangan mo? Salubong ang kilay na saad ko nang bumalik ako sa linya. Gusto kong mag-sorry, aniya na ikinagitla ko sandali. Para saan? Basta, dadalaw ako dyan. Kung pwede ilalabas ko si Zyla, okay lang ba? Nagdesisyon ka na eh, may magagawa pa ba ako? Saad ko, tsaka ako pinatay ang linya. Sa inis ko, dinamba ko ang kama. Makakasama ko na naman ang lecheng panot na yun. Kailangan kong tiisin kahit pag gustong gusto ko na siyang tadyakan. Nanggigigil na saad ko. Nagtatakbo naman ako kay Marinel. Nagpatulong ako kung ano bang susuotin ko. Kalahating oras na kami nagkakalkal at talaga namang revealing ang damit na naroon. Huli ko na nang maalala na may binili nga pala sa akin si Elijah. I mean kay Zyla. Nagtatakbo ko pabalik sa kwarto ko. Binasa ko nga lang yata yung mukha ko matapos ay nagpalit na ako ng damit. Siga pa ako maglakad pababa ng hagdan nang mapansin kong papasok na si Elijah. Kaya naman napilitan akong ipitin ang itlog ko kahit wala naman. Nakangiti ang loko habang nakatingin sa akin. Mas gumanda ka. Aniya sa akin, kakasabi mo lang na hindi mo ko gusto, diba? Ngayon, pupurihin mo ko, siraulo ka ba? Nasabi ko sa aking isip. Inirapan ko siya pero tumawa lang siya na parang kinikilig. Nasaan ang kakambal mo? Maya-maya ay tanong niya na ikinangiti ko. Tignan mo, hinahanap naman ako ng loko. Wala, may pinuntahan. Bakit ba, namimiss mo? Biro ko sa kanya na ikinakurap niya. Hindi tanggi niya. Pero namumula naman ang pisngi niya. Ako din, koonti na lang, mamumula na rin ako sa galit sa kanya. Bala ko lang sana siya makausap ng masinsinan. Tara na, tsaka na lang siguro, baka magselos ka pa. Aniya, tsaka hinawakan ng kamay ko. Nilingon ko ang mga maid ko na nakangiti sa akin pero pinakita ko lang sa kanila ang middle finger ko ng palihim. San ba ang punta natin? Tanong ko sa kanya. Hindi ba nasabi ni Zaren sa'yo? Aniya, kaya umiling ako. Papakilala na kita sa parents ko. Tawang aniya nang, no, ayoko. Mariing saad ko. Sandali lang naman yun. Palagi ka na kasi nilang hinahanap sa akin. Kaya naisip kong ipakilala na kita sa kanila. No, Elijah, hindi ako prepared. Giit ko at nadinig ko ang buntong hininga niya. May dinaramdam ka ba? Saad ko pero umiling lang siya. Wala naman, naninibago lang ako sa'yo. Maninibago ka talaga kapag nasampulan kita. Sa unit na lang tayo kung ayaw mo sa bahay. Aniya at hindi ako pwedeng tumutol dahil baka lalo siyang mag-isip. Dumaan kami sa isang fast food at bumili ng kaunting pagkain. Hanggang sa pagpasok namin sa unit ay iginiya niya ako. Binaba niya ang dala niya sa mesa. Matapos ay hinawakan niya ang pulsuhan ko at hinila niya ako sa kama. Naupo siya at ikinandong naman niya ako. Mas bagay sa iyo ang plain. Yung walang make-up, mas maganda ka. May naalala tuloy ako. Natatawang aniya na ikinakunot ng aking noo. Akmang tatayo ako nang mas sumigpit ang yakap niya sa aking bewang. Sa akin ka na lang, bulong niya habang nakatitig sa mata ko. Napalunok ako. Ang katagang yun ay parang tumatagos sa totoong ako, kay Zaren. Sa'yo naman ako talaga. Ngiwing-wika ko rito. Hindi, yung totoong ikaw. Minsan pang aniya, yumuko ako at hinagka ng labi ko. Isang mabilis na halik lamang yun pero nagdulot sa akin ng mga katanungan kung para saan at bakit ako pumayag. Gutom ka na? Halika, ipaghahain kita. Aniya pa. Tinulungan niya akong tumayo matapos ay lumapit sa mesa. Si Zaren, may boyfriend na ba yun? Aniya't nilingon niya ako at hinintay ang sagot ko. Wala pa siyang natitipuhan eh. Saad ko nang umugong ang malakas niyang tawa. Feeling ko ang swerte ng magiging boyfriend nun. Sure ako napaka-loyal nun, oras na ma-in love. Hindi ako nakakibo. Nakangisi siya nang lumingon sa akin. Hindi ka naman magsiselo sa kanya, hindi ba? Oo naman no, hindi. Nauutal na saad ko pero ngumisi siya. Nag-iiba ka na nga talaga at mas nagugustuhan ko yun. Ang binitiwan niyang kataga na yun ay kumiliti sa aking puso. O baka masaya lang ako dahil lalo niyang minamahal si Zyla. Pero hindi ba parang mali dahil ako yung kasama niya habang mas nagugustuhan niya si Zyla?
Ano na naman bang iniisip mo? Halika na. Hinawakan niya na naman ang palad ko. Nagbabago na ang mga kamay mo. Nakakaramdam na ako ng kalyo. Nawala ang nasa isip ko nang sambitin niya yun. Ngumuwi ako tsaka binawi ang kamay ko. Si Zaren ang pinagseselosan mo pero nakakatuwa dahil hindi na ngayon. Aniya, tsaka niya ginulo ang ulunan ko. Napatigil ako sa pagmuya. Ako? Bakit ako? Here. Inabot niya sa akin ng isang soft drink na may lychee. Napalunok ako. Sinusubok niya ba ako? May ideya na kaya siya? Tinitigan ko yung soft drink. Favorite mo yan, hindi ba? Ngiting Aniya pa, tsaka naupo sa aking tabi. Hindi kasi ako kumakain ng lychee. Nakatanaw siya sa akin kaya ngumiti ako. Kinuha ko yung lychee at takmang iinumin na nang kinuha yun ni Elijah sa kamay ko. Yumuko siya takmang hahalikan na naman ako nang mabilis akong umatras. Hindi ko alam kung ayos ka lang ba talaga pero kung pwede wag mong gawin sa akin yan. Saad ko, naiinis akong tumayo tsaka dinampot ang bag ko. Naglakad ako palabas ng unit niya. Inalis ko yung heels na suot ko para makalakad ako ng maayos. Alam kong hindi tama ang bawat pagtibok ng puso ko dahil nobyo siya ni Zyla. Pagdating sa bahay, binagsak ko ang katawan ko sa kama. Naguguluhan ako, ginulo ng halik niya ang puso ko. Pinikit ko ang mata ko at pilit pinapakalma ang aking puso. Huminga ko ng malalim ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na malayang nakatulog na ako. 6:00 na ng gabi nang magising ako. Napangiwi ako nang makita ko ang sarili kong suot pa din ng damit ko. Bumangon ako para magbihis. Nag-aalis na ako ng dress na suot ko nang makita kong tumatawag si Elijah sa mismong cellphone ko. Nagdadalawang isip ko yung tinignan pero walang humpay ang pagring kaya naman minabuti ko ng sagutin. Anong kailangan mo? Bungad ko at nadinig ko ang hagikgik niya. Ang sungit mo palagi sa akin, nandiyan na ba ang kapatid mo? Tumatawang Aniya, kahit maingay sa background niya, nadidinig ko pa din siya. Umiinom ka ba? Teka, may dinaramdam ka bang talaga? Hindi ko alam kung pag-aalala ba ni Zyla o ni Zaren ang nararamdaman ko. Samahan mo ko, gusto din kitang makausap personally. Natatawang Aniya, kaya ngumuwi ako. Papupuntahin ko si Zyla dyan. No, ikaw ang gusto ko, Zaren. Hindi ko alam kung imahinasyon lang ba yun o ano, pero naging dalawa ang kahulugan nang sinabi niya sa akin. Si Zaren ang gusto niyang pumunta sa kanya o si Zaren ang gusto niya at hindi si Zyla. Naibaba ko ang linya dahil sa malalim na pag-iisip. Tinawagan ko si Zyla. Oras na hindi niya to sagutin. Pagtatapat ko na kay Panutang totoo, Leche. Ako yung nahihirapan eh. Zaren, bungad niya sa linya. Huwag mo nang papirmahan yung sapatos ko. Walang emosyong saad ko. Umuwi ka na dito, saad ko, nang makadinig ako ng boses ng lalaki sa background niya. Baka mga next year na, Zaren. Nakausap ko naman na din sila mami at daddy. Ano? Paano namang next year? Paano yung panot mo dito? Break na kami, Zaren. Magdadalawang linggo na. Napakurap ako. Ano daw? Break? Hindi ko agad nasabi sa'yo kasi nawalan kami ng signal dito. Aniya, na lalong ikinainis ko. Para akong niloko nilang lahat eh. Para saan pala lahat ng pinapakita ni Elijah? Sabi naman ni Elijah, hindi na kayo nagkikita kaya wala nang poproblemahin. Pinatay ko ang linya nang wala sa ulirat. Sa larong ginawa ni Zyla, parang ako pa yung taya. Kahit ang totoo, pato lang ako. Napalinga ako sa phone na hawak ko nang mag-vibrate yun. Hinihintay kita, baby. Yon ang nakalagay at mensahe na mula kay Elijah. Napangisi ako matapos ay napailing. This time, kikitain ko siya bilang si Zaren. T-shirt na puti at pants na itim ang sinuot ko, kapares ang army boots ko. Sa halip na kotse, motor ang aking sinakyan. Nag-drive ako papunta sa bar kung saan naroon si Elijah. Malayo pa lang, kitang-kita ko na siya. Sa dami ng ayain mo, bakit ako pa'y napili mo? Walang emosyong saad ko. Kasi nga gusto kita. Ngising Aniya, matapos ay pinikitan ako, ngumuwi ako, tsaka ako naupo sa harap niya. Kailan mo pa alam? Saad ko at tinignan niya ako. Nasabi na pala niya. Lumabi siya na para bang nangihinayang. Simula pa lang. Ngumiti siya kaya kumibot ang aking kilay. Kambal nga kayo at halos iisa ang muka at tinig, pero mas kilala kita kaysa kay Zyla. Nung niyaya kitang lumabas, hindi ako tinanggihan ni Zyla kahit kailan.
Hindi siya nauutal pagkausap ako at palagi siyang kinikilig. Hindi tulad mo na parang ayaw mo ko makasama. Isa sa mga bagay na nagustuhan ko sa'yo. Nasa bote ng alak ang mata niya at pinapanood ang pag-agos ng moist nito. Wala pa kaming first kiss kahit palagi niyang hinihingi yun sa akin. Nung sa resto, nung magdemand ako ng kiss sa'yo at tumanggi kay alam ko na. Hindi ko siya gaanong maintindihan. Sa labas tayo mag-usap. Sad ko at nanguna ko. Bagaman tinamaan na siya ng alak, sumunod pa din siya. Naupo kami sa bench malapit sa kalsada sa ilalim ng puno. Kung ganun, bakit mas pinili mong manatili akong si Zyla? Dahil oras na sabihin kong alam ko na ikaw si Zaren, titigil ka na. Namilog ang mata ko kasabay ng gulat. Hindi na kita makakasama. Malungkot na aniya pa. Nasisiraan ka na ba? Bakit ako yung iniisip mo? Si Zyla yung girlfriend mo. Naiinis na saad ko. Siya nga yung girlfriend ko, ikaw naman ang gusto ko. Malungkot na aniya na naman, kaya lalo tuloy ako naguluhan. Alam niyang ikaw ang gusto ko kaya ka nga niya pinagsiselosan eh. Gusto niyang maging girlfriend ko siya at tumaasa siya na mababaling ang damdamin ko sa kanya. Pero lalo lang lumala yun dahil madalas kitang makita pag dumadalaw ako sa bahay niyo. Hanggang isang araw ay nakilala niya si Nico, isa sa mga kaibigan ko at superstar model. Hindi ko naman inaasahan na magkikita sila sa ibang bansa. Wala akong maintindihan, umuwi ka na. Saad ko, matapos ay naglakad ako. Tinanaw ko siyang minsan pero hindi naman siya kumilos. Umiling ako, tsaka ako naglakad palayo ng tuluyan. Nasa kalagitnaan ako ng highway nang bumuhos ang malakas na ulan. Lango siya ng alak, paano kaya makakauwi yun? Umiiling na saad ko, tsaka ako binilisan ng takbo ng motor ko nang kainin ako ng konsensya. Naiinis kong hininto ang motor ko, tsaka ako na maywang. Hindi alintana ang malaking patak ng ulan. Matunog akong pumalatak at nag-drive pabalik. Naabutan ko siyang naroon pa din sa bench at nakaupo. Pinarada ko ang sasakyan ko sa harap niya. Sabi ko na babalik ka. Ngising aniya. Sakay na. Saad ko nang sumaklang siya sa motor ko matapos mahigpit na kumapit sa aking bewang. Wala ka mang maintindihan. Basta ang mahalaga. Nasabi ko na gusto kita, Zaren. Bulong niya sa akin. Oras na hindi ka tumigil, ilalaglag kita dyan. Ayos lang, alam ko naman na pupulutin mo din naman ako. Hagik-gik na aniya, pinaangil ko ang motor ko at talaga namang humigpit ang kapit niya sa aking bewang. Pagdating sa unit niya, halos maubos ang lakas ko kakabitbit sa kanya. Sa sofa ko siya hiniga dahil basa siya. Mauna na ako, balitaan mo na lang ako kung buhay ka pa kinabukasan. Buhay pa ako't dadalawin pa kita. Mayabang na aniya habang nakapikit. Tinanaw ko siya habang iginagalaw niya ang kamay niya. Pinapanood ko kung anong gagawin niya. Isa-isa niyang binukas ang botones ng long sleeve na suot niya, tsaka niya iyon inalis. Kahit lasing siya, mukhang kaya niya namang asikasuhin ang sarili niya, kaya umalis na lang ako. Hindi naman sa hinihintay ko yung tawag niya, pero kasi ilang araw siyang hindi nagpaparamdam sa akin. Siguro ay nagmumuni-muni sa mga ginawa niya. Pagbalik ko sa opisina, pinalakpakan pa ako ni General. Hindi tay pa, ngiwing aniya habang sinusuri ang kabuuan ko. Kaya pala nagpanggap na kakambal niya. Mahinahon ang panggagalaiti niya. Pinilit lang ako ng kapatid ko, General. Alam niyo naman na wala sa linya ko ang ganyan. Irap na saad ko. Nasa hospital ang anak ko. Hindi po ako interesado. Nandito ako para mag-report na babalik na ako sa serbisyo. Saad ko't sumaludo, tsaka ako lumabas. Kinuha ko yung cellphone ko at tinawagan ang number ni Elijah. Baliw na yun, hindi man lang nagsabi ko anong nangyari sa kanya. Nasaan ka? Bungad ko nang sagutin niya ang linya. Nadinig ko ang mahina niyang tawa. Nag-alala ka? Hindi, nagpapatanong lang si Zyla. Palusot ko rito. Sino doon? Yung Zyla na nagustuhan ko ba? Aniya, matapos ay umubo. Okay lang ako, magtrabaho ka na dyan, ingat ka. Aniya, tsaka ako pinatayan. Anak ng... Uy, haba ng bakasyon natin Ani Toby nang pumasok sa aking opisina. Oo, gusto mo triplehin ko yun? Banta ko sa kanya. Eto naman, ang aga-aga nagsusungit. Nabalitaan mo ba? Na-hospital daw si Pogi sa Brittany. Nasobrahan sa alak kaya ayun. Teka, wala na ba sila ng kapatid mo? Usisa niya, kaya tumayo ako.
Alam mo, napapakinabangan din pala ang pagiging tsismoso mo. Limitahan mo lang minsan, masama kasi ako mapundi. Saad ko, tsaka ako tinapik ang kanyang balikat. Nagmamadali akong sumakay ng kotse papunta sa Brittany Hospital. Ang mga nurses ay binibigyan ako ng daan para makalakad ako ng maayos. Siguro ay dahil sa tsapa sa dibdib ko. Pinagtanong ko din ang room number ni Elijah. Nasa 3rd floor pa siya, kaya obligado talaga ako mag-elevator. Paglabas ko, may namataan akong pamilyar na figura, kaya naman ikinasa ko ang baril ko. Eksakto sa room na pupuntahan ko ang pinasukan niya. Malalaking hakbang ang pinakawalan ko para mahabol ko siya. Pagpasok niya, 2 hakbang lang ang naging pagitan namin. May Elijah, maarting anito nang ikasa kong muli ang baril ko. Subukan mo. Nagbabantang saad ko. Tinutok ko sa babae yung baril. Tumingin siya sa akin at nagulat. Naka-uniforme pa ako kaya alam niyang dapat siyang matakot. Ikaw na naman? Galit na saad ko. Wala akong nadinig mula kay Elijah. Basta nakatanaw lang siya sa akin at bakas ang pagkagulat. Labas! Sigaw ko sa babae na ikinataranta niya. Zaren o Zyla? Ngiting ani Elijah. Sino ang nag-aalala sa inyo? Etong baril ko. Mas gusto niyang siya ang tumapos sa'yo kaysa dyan sa lagnat mo. Nagiging protective ka na sa akin ah. Bakit? May gusto ka na ba sa akin? Ang taba ng utak mo no? Bawasan kaya natin. Bumisita lang ako dahil baka malala na yung lagay mo. Wala pa ako naiipon na pera para sa bulaklak mo kung sakaling mamamatay ka. Eh di bulaklak mo na lang. Tumawa siya pero nawala din nang itutok ko sa kanya ang baril. Napakapikunin mo naman, huwag mong itutok sa akin yan. Mamaya makalabit mo, ay di kaaga mong nabiyuda. Bagaman natatakot, nagawa niya pa ring magbiro. Hindi ako natutuwa sa mga banat mo. Saad ko sa kanya. Naupo ako sa sofa. Sa dami ng mga babae mo, imposibleng mapahulog mo ko tulad ni Zyla. Silosa ka pala. Ngiting aniya sa akin. Bagaman may dinaramdam, gwapo pa din siya. Malay mo, ikaw ang magpatino sa akin. Tss, hindi ako natutuwa panot. Panot? Ngiwing aniya. San mo naman nakuha ang napakabangong bansag mo na yan? Sa'yo mismo, masyado mo kasing sinusunod ang luho ni Zyla. Nagmumukha ka ng sugar daddy niya. Luho? Like, pagkaklaro niya, damit, bag, and everything. Sa tingin mo, sa ilang buwan namin gagastusan ko siya ng ganun? Wala nga akong ininvest sa kanya eh. Pero kasi sabi niya, yun ang sabi niya. Paano naman ang sabi ko? Hindi ko alam kung bakit nagawa sa akin ni Zyla na magsinungaling kung totoo man ang sinasabi ni Elijah. Napakasimple mo at halos walang arte sa katawan pero mabilis kang makahook ng tao dahil sa personality mo. Malayo kay ni Zyla at yun ang dahilan kung bakit nagpumilit siyang maging kami. Uhaw siya sa atensyon ng magulang mo dahil palaging ikaw ang nakikita nila. Naawa ko sa kanya kaya pumayag ako kahit maging temporary na boyfriend niya. Kaya nga hindi ko siya pinakilala sa parents ko eh. Bigla akong natulala. Wala akong alam sa nararamdaman ni Zyla kasi akala ko okay kami. Akala ko masaya siya sa kung ano ang meron siya kasi ako masaya ako sa meron ako at kung ano ang narating niya kasi magkapatid kami. Luminga ako kay Elijah. Kung ganun, tigilan mo ko. Tumingin siya sa akin. Hindi kita papapasukin sa buhay ko lalo na at naging dahilan ka ng sakit sa puso ng kapatid ko. Wait, ba't naman ganun? Aniya, bumangon siya kahit halata na nangihina. Umupo siya sa kama niya. Zaren, ikaw ang gusto ko una pa lang. Pero hindi naman kita gusto kaya pasensya ka na. Saad ko, eksakto na bumukas ang pinto at pumasok si General. Nakatingin siya sa akin at balak pa yatang magsalita kaya sumaludo na lang ako tsaka ako nagmamadaling lumabas. Ayoko nang makaramdam pa ng kung ano si Zyla kaya marapat lang ang desisyon ko. Wala akong espesyal na pagtingin kay Elijah at yun ang totoo. Naupo ako sa isang park at doon nag-isip ng malalim. Siguro magbibitiw na lang muna ako sa pwesto ko at uuwi muna ng Cagayan. Uuwi ako sa magulang ko kaysa nandito ko. Lahat naman binigay ko sa kanya. Kahit magkaedad lang kami, tumayo akong ate sa kanya pero hindi sumagi sa isip ko na may inggit pa siyang nararamdaman. Kahit nga ikakasaya ko, ipinapaubaya ko. Kahit yung taong gusto ko. Napayuko ako kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa mata ko.
Binaliwala ko yung damdamin ko kasi akala ko mahal niya si Elijah. Si Elijah na palagi kong kinukwento sa kanya. Pero mali ako, pinapasok niya lang si Elijah sa buhay niya dahil naiinggit siya sa akin. Hindi niya iniisip ang damdamin ng mga tao na masasagasaan niya. Tulad ng sabi ko, nagbitiw ako sa pwesto. Iha, bakit parang biglaan naman yan? Ani General, hinintay ko lang siyang makabalik sa opisina. I have personal things to do, sir. Sad ko, tsak na wala din naman ako maisasagot na matino. Buo na ba ang desisyon mo? Paniniguro niya. Opo, sir. Kahit pa alam mo nga hanapin ka ng anak ko. Napakurap ako, tinignan ko siya, tumikim siya. Sinabi niya ng lahat sa akin, Iha. Hindi po kasali sa desisyon ko yung anak niyo. Magiging masaya po ako kung makikita ko siyang maayos. Matapos ang paalamanan, ginaya ko na ang mga gamit ko sa bahay. Paano naman kami dito, Ma'am Zarin? Ani Marinel. O di ba ayaw niyo sa akin dahil masungit ako? Biro ko habang nakangisi. Nasa balikat ko na ang backpack ko. Ma'am Zarin naman, kakamot-kamot na aniya. Pwede naman kayo mag-stay dito. Alagaan niyo tong bahay dahil babalik ako anytime. Sad ko, palabas na ako ng gate ng, anong ginagawa mo dito? Sad ko dahil naroon si Elijah. Bakit ka pa kasi aalis? Mag-move on ka lang ata kasi gusto mo na ako eh. Walang bahid na pagbibiro na aniya. Umalis ka na. Mag-ingat ka kung saan ka man paroroon. Ayoko nang dagdagan pa ang sakit na naidulot ko kay Zyla nun. Eh paano naman yung sakit na naidulot niya sa'yo? Hindi naman pwedeng ikaw palagi ang magparaya. Tao ka din at may damdamin. Hindi sa isang lalaki masisira ang samahan na mayroon kami Elijah. Dinaanan ko siya pero pinigilan niya ako. Hinawakan niya ang aking kamay. Kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ang pagmamahal ko. Susundan ko si Zyla at kukunin yung permiso niya para ligawan ka kung yun ang makakapagpabago ng isip mo. Aniya, pero hinila ko ang kamay ko pabalik. Gawin mo kung anong gusto mo pero wag mo na akong guguluhin. Oo, gusto kita noon pa man pero pinapasok mo si Zyla sa buhay mo kaya kinalimutan ko na yun. Kaya sana ganun din yung gawin mo dahil hindi ako mahilig magbigay ng second chance. Saad ko, tsaka ako binawi ang kamay ko. Naglakad ako at iniwan ko siya doon. Mabuti na nga lang at may taxi ka agad na dumaan. Elijah POV. Nagiinom ka na naman dyan. Sita sa akin ni Daddy nang dalawin niya ako sa unit. Inalis niya ang cap sa ulo niya at naupo sa tabi ko. Inakbayan niya ako. Alam mo, hindi naman yan masusolusyonan ang problema mo. Nag-iisip po kasi ako, Dad, kung bakit kahit na ayaw niya sa akin ay patuloy pa din ang pagmamahal ko sa kanya. That's a true love. Natatawang aniya. Bagaman sisiga-siga ang bata na yun, eh malambot ang puso nun. Bakit hindi mo sundan nang malaman mo, hindi ba? Nung nakausap ko siya, tiyak na gulong-gulo yun eh. 2 buwan naman na ang nakalipas. Malay mo maayos na siya at kalmado. Pero paano naman po kung hindi? Eh sa pagkakataong yun, kailangan mo na talagang tanggapin ang totoo anak. Dahil hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Palagi mong tatandaan yan. Pag alis ni Daddy, tinawagan ko agad si Zyla. And great dahil nasagot niya naman yun agad. This is Zyla Loizagay speaking. Zyla, kakain na. Magpapalipas ka na naman ng gutom. Dinig kong anang boses sa linya. Sige, susunod na ako. Pakitawag na rin si Nico Zarin. Sagot niya dun sa tumawag sa kanya. Hello? Are you still there? Aniya, nang bumalik sa linya ang tinig niya. It's me. Saad ko, kaya sandali siyang natigilan. Mukhang nakilala niya ako. Balak sana kitang puntahan sa ibang bansa pero nakauwi ka na pala. Malungkot na saad ko. Elijah? Ako nga. Kamusta ka? Ako ba o si Zarin? Nadinig ko ang kanyang pagtawa. Hinihintay ka niya. Palagi din malungkot tulad mo. Ayos lang sa'yo? Nagulat ako bigla. Hindi ko naman kayang kontrolin ang damdamin ng isang tao. Sa totoo lang, ako nga ang may malaking kasalanan sa kanya at ipinaliwanag ko naman iyon sa kanya. Masaya na ako kay Nico. Magta3 buwan na yung tiyan ko at malapit na din kaming ikasal. Magiging masaya ako kung ikaw ang makakatuluyan niya, Elijah. Wala ka nang feeling sa akin? Paniniguro ko. Nangihinayang ka ba o ano? Bakit gusto mong panindigan tong tiyan ko? Natatawang aniya. Hindi nyo, si Zarin lang ang gusto ko. Wala na akong feeling sa iyo noon pa man dahil alam kong si Zarin naman yung gusto mo.
Hiniling ko lang na magpanggap siyang ako para magkalapit ulit kayo. Hagik-gik na aniya nang makadinig na naman ako ng boses. Sino ba yung kausap mo? Nadinig ko ang malakas na kaluskos. Hoy, kung sino ka man, wala akong planong gutumin ng baby sa tiyan ng kapatid ko, kaya hindi ka mahalaga. Huwag ka nang tatawag dito. Aniya, tsaka pinatay ang linya. Napangiwi ako. Wala pa ding pinagbago, siya pa din yung mahal ko. Napangiti ako, tsaka ako tumayo sa kinaupuan ko. Naginata ko na para bang nawala bigla ang tama ng alak sa akin. Sir, bungad sa akin ng assistant ko nang tawagan ko siya. A private plane ticket to Cagayan. I have important meeting there. Kasama po ba ako, sir? No, hindi ka na dun kailangan. Saad ko at pinatay ang linya. Nahiga ako sa kama dahil hindi din naman ako pwedeng magbiyahe na amoy alak ako. See you there, Zaren. Nakangiti ako nang ipikit ang aking mga mata. Oh, bakit ngiti-ngiti ka naman dyan? Sita ko kay Zyla. Sa labas kami ng bakuran kumain dahil maaliwalas ang panahon. Huwag ako yung paglihian mo. Banta ko rito. Wala, hangad ko kasi ang kasiyahan mo din, Zaren. You know, ako naman ay nasa maayos ng kalagayan. Tss, nasa maayos na ako. Hindi ba siya ng pagkakaroon ng nobyo para maging masaya, no? Ngiwing saad ko sa kanya. Tumigil kami sa pag-uusap dahil dumating na sila daddy at mami, dala ang ibang pagkain. Hindi ko din naman kasi na-open sa kanilang naging kalagayan namin ni Zyla dahil kami din naman ang kahiya-hiya. Wala ka bang balak na bumalik sa serbisyo, anak? Ani daddy nang magsimula na kaming kumain. Abay, sayang din ang titulo na pinagpaguran mo. Meron naman po pero hindi pa lang po sa ngayon. Ngiwing saad ko. Hinihintay niya pa kasi dad ang maglalakas ng loob na manligaw sa kanya. Biro ni Zyla na sinamaan ko ng tingin. Abay, paano may maglalakas ng loob? Nagsasabi pa lamang ang binata na akyat ng ligaw, tinataboy niya na ng bala sa labas. Suhol naman ni daddy, dahilan para ako ang maging sentro ng tawanan nila. Bakit kasi hindi na lang yung kaibigan ko? Siniko ang sumingit, kaya nginusuan ko siya. Alam ko naman na si Elijah yung tinutukoy niya. Naku, wag na iho, ibubugaw ko na lamang doon sa kaibigan ko. Tawang ani daddy. Dad, kahit naman tutomboy-tomboy ang galawan ko, mapili pa din ako, no? Ayoko namang mapunta lang sa mga panot. Natigilan ako dahil si Elijah ang sumagi sa isip ko. Naku, may mga binata pa naman akong kakilala, anak. Hindi naman lahat ng may negosyo mga panot na tulad ko. Humahagik-gik ng tawa sila Zyla, samantalang ako naman ay pinigil ko. Naalala ko si General, siya ang totoong panot. Kamusta na kaya sila? Patapos na kami ng pagkain nang may humahangos na lalaki na tumapat sa gate namin. Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po ako! Sandali, hindi ba si Bornek yun? Ani daddy. Sandali po, saad ko at kinuha yung baril ko. Hindi kasi kasama iyon sa binawi ni General. Alam niya naman daw kasi na hindi ko yun gagamitin sa masama. Sa totoo lang, pati nga yung tsapa ko, hindi niya tinanggap dahil umaasa siyang babalik pa ako sa Manila. Ako nang lalapit, dad. Saad ko rito. Tignan mo yung kapatid mo, nagmana talaga sa akin, napakatapang. Dinig kong ani daddy, napanguso ako. Kaya nagtatampo si Zyla. Anong problema? Pinagbuksan ko siya ng gate. Hinabol kasi ako ng mga pulis. Kinuha ko lang naman yung isang gulong ng kotse nila. Katwiran niya na ikinangiwi ko. Kinutusan ko nga siya. Sira ulo ka ba? Ako man magagalit sa'yo. Halika at kakausapin natin. Ayoko, may baril sila. May baril din ako kaya wag kang mag-alala. Inakbayan ko siya at sinundan ng kanyang tinuturo. Nasa 18 pa lang si Bor. Ano bang pangalan mo? Biglang tanong ko, masyadong mabaho yung palayaw niya. Christian po, kaganda-ganda ng pangalan mo, ganun ang palayaw mo. Ayun sila oh. Aniya, tsaka tinuro yung malaking kotse sa di kalayuan. Napangiwi ako. Anong ginagawa nila dito? Naibulong ko. Kahit malayo pa sila, sa kintab ng bunbunan ni General, nakilala ko na siya kaagad. General? Pati si Toby naroon. Colonel! Masiglang ani Toby. Napalinga sa akin si Christian na para bang nagulat kung sino ko. Kilala mo yan? Ani General. Bata ko, General. Hindi ko alam na matapos mong maging tapat na alagad ng batas, mapupunta ka sa lugar na ito para maging leader ng mga magnanakaw. Natatawang aniya. Huwag kang mag-alala, General. Pinaikot niya lang sa kalsada.
Tinignan niya ako makapal pa pero ibabalik din naman. Tumingin ako kay Christian. Kuhanin mo yung gulong. Pag di ka bumalik dito, ikakabit ko yung sa paa mo. Banta ko kaya tumango siya. So bakit nga kayo nandito? Dito kami nadestino eh. Si Toby ang sumagot. Ganun ba? Sige, una na ako. Babalik yung bata, hintayin nyo lang. Wala ka bang planong bumalik? Ani General. Sa anak ko. Dugtong niya, kaya tinignan ko lang siya pero hindi ko siya sinagot. Aalis na po ko, saad ko, tsaka ako tuluyang naglakad palayo. Nang sumunod na umaga, pasado 10:00 na ako nagising. Pagbaba ko sa kusina, abala sila mami sa pagluluto, katuwang si Zyla. Good morning. Bati ko sa kanila. Nagtitimpla ako ng kape. Bakit parang ang dami naman yata niyan? Saad ko tungkol sa ginagayak nilang pagkain. Si Daddy parang hindi ko napapansin. Nasaan siya? Naku talaga naman. Matunog na ani mami. Ako'y nagsiselos na sa iyo ah. Ako na nandito sa harap mo, hindi mo hinahanap. Sita niya sa akin, naikinangiti ko. Sa kanya nagmana si Zyla, matampuhin. Binaba ko sa mesa ang kape ko, tsaka ako pumagitna sa kanila ni Zyla at sila'y niyakap. Siyempre po, paano ko kayo hahanapin? Nariyan naman po kayo. Saad ko habang tatawa-tawa. Nasa bukid sila ng kaibigan niya Zaren. Ipinasyal niya kasama si Nico. Boys talk daw. Di sana sinama nila ako. Boys talk pala. Sus, pag ito ma'am na de-virginize, ewan ko na lang, baka araw-araw magkulong sa kwarto yan. Tawang-tawa si Zyla sa biro niya, kaya naman binatukan ko siya ng mahina. Ikaw na buntis ka lang, naging bastos ka na. Tumawa na naman siya. Napaka-conservative kaya nahulog si Elijah dyan mami. Namilog ang mata ko. Talaga anak? Aba, mas gwapo kay Nico ang nakuha ni Zaren kahit tomboy-tomboy no. Napasimangot si Zyla at ako naman ang humalakak. Sa labas nga muna ako, magpapahangin ako dun. Nasa entrada pa lang ako ng bahay namin ay maaliwalas na ang kalangitan na sumalubong sa akin. Kung ganito kaganda ang kapaligiran, talagang hindi ako mababagot. Malayo sa Manila. Walang usok, walang maingay na sasakyan, at syempre walang Elijah. Matagal mo naman palang gustong magbakasyon dito, di sana sumabay ka na kay Zaren. Napalinga ako sa gawin ni Daddy nang madinig ko ang pangalan ko sa kanya dahil kapwa tinatamaan kami ng sinag ng araw. Kinailangan ko lang takpan ng bahagya ang unahan ng mata ko para maaninag sila. Elijah? Hindi makapaniwalang bulong ko. Elijah POB. Masayang mamasyal dito sa amin paminsan-minsan. Saad ni Mr. Loizaga. Madali ko lang nalaman ng bahay nila Zaren dahil kay Daddy. Oo nga po, ang totoo bala ko pong makipag-ayos sa GF ko. Nagtampo po kasi sa akin at ngayon ko lamang susuyuin. Kamot ulong saad ko. Tinignan ko si Nico na nakangisi lang. Nako, ilang buwan na ba? Yung mga babae na yan, matampuhin lang yan pero malalambot ang puso. Saad niya, wala talaga siyang ideya na si Zaren ang tinutukoy ko. Ang totoo po, matagal ko nang gustong magbakasyon dito. Hindi ko nga lang po kasi alam puntahan ng lugar na to. Sana nga sumabay ka na lang sa anak kong si Zaren. Pagkasabi niya nun, napatingin ako sa bungad ng bahay nila. Pabalik na din kasi kami. Eksakto, nang magsalubong ang mga mata namin ni Zaren. Baby! Masiglang bungad ko sa kanya. Salubong ang kilay niya habang si Mr. Loizaga naman ay hindi malaman ng reaksyon. Anong baby? Ngiwing ani niya sa akin. Si Zaren po yung kanina ko pa tinutukoy sa inyo. Ngiti ko pero malakas na batok lang ang aking natanggap. Walang hiya ka? Pahingi-hingi ka pa ng payo sa akin? Anak ko din naman pala yung dadalihin mo. Anong ginagawa mo dito? Salubong pa din ang kilay niya nang makalapit kami. Aakit ako ng ligaw sa'yo. Ano nga akyat? Abat, kilala mo ba to anak? Saad ni Mr. Loizaga patungkol sa akin. Hindi ko inaasahan na tatango siya. Naputol ang pag-uusap namin nang lumabas si Zyla at ang mami nila dala ang mga pagkain. Matamis ng ngiti ang binigay sa akin ni Zyla matapos bahagyang binangga si Zaren para mawala sa daraanan niya. Ano ba? Biglang nag-init ang ulo ni Zaren na kanilang ikinatawa. Hay nako, mukhang magkakaigihan na naman kayo Hindi na ako kukontra pa. Saad ni Mr. Loizaga. Ibig sabihin po, welcome na ako sa family nyo. Pagkaklaro ko dito. Kahit sino naman ay welcome. Ako'y nabigla lamang. Wala akong kaalam-alam na si Zaren ko pala yung nagugustuhan mo. Hay, pag-ibig nga naman. Ani Mr. Loizaga, tsaka ako inimbitahang maupo. Mamaya na ako kakain. Saad niya. Susunod ako dyan. Pananakot ko rito. Tss,
Di pa ako nakakahilamos, mamaya na tayo mag-usap kung yun ang gusto mo. Masungit na aniya na naman nang hawakan ni Zyla ang kamay niya. Sabayan mo na kami please. Tinignan ni Zari ng kakambal niya at saka umiling. Walang ibang bakanting upuan kaya kahit ayaw niya, napilitan siyang maupo sa tabi ko. Ikukuha kita ng pagkain. Bahay namin to kaya ako na. Ikaw ang bisita at hindi ako. Masungit na aniya sa akin. Eh di ako na lang yung ikuha mo. Nagpapakyut na saad ko nang titigan niya ako ng masama. Sandali. Aniya tsaka tumayo. Kukuha kita ng bala sa loob. Aniya kaya hinawakan ko yung braso niya at saka ako na panguso. Kumain ka na. Sinusungitan mo na naman ako sa harap nila eh. Eh binubwisit mo din ako sa harap nila eh. Saad niya tsaka umirap. Hindi na ako kumibo dahil baka mapalayas lang ako nang wala sa oras. Ano ba kasing kailangan mo pa sa akin? Angil ko nang magkausap na kaming dalawa lang. Nasa sala kami habang nasa labas naman sila daddy. Come on Zarin, ano pa bang dapat kong gawin? I love you, ikaw ang gusto ko. Nagpapaintinding aniya na ikinailing ko. Ayaw mo sa akin maniwala? Ano bang gusto mo para maniwala ka? Hindi ganun kadaling pasukin ng bagay na iyon ni Elijah. Ay di pa dadalihin natin, nakausap ko na si Zyla kahit si Nico. Sinamaan ko siya ng tingin. Kung mahal mo ko noon pa, bakit ka kasi pumasok sa buhay ni Zyla? Bakit hindi sa akin? Dahil alam kong wala akong pag-asa, yumuko siya habang tila pahina ng pahina ang boses. God, paano ka nakasigurong may pag-asa ka na ngayon? Nanggagalaiting saad ko. Dahil ramdam kong gusto mo na ako. Nakalabing aniya pa na ikinataas ng uso ko. Gusto naman talaga kita. Ikaw lang tong parang ewan dyan. Irap na saad ko nang hawakan niya ang dalawang kamay ko. Totoo nga. Tila hindi makapaniwalang aniya na ikinailing ko. Ngumiti siya matapos ay sinalo ang magkabilang pisngi ko para hagkan. Damang-dama ko ang malambot niyang labi pero kaagad nanlaki ang mata ko nang makita ko si daddy sa entrada ng bahay at talagang nagngingit-ngit sa galit. Tinadyakan ko palayo si Elijah para bitawan ang mukha ko. Ikaw talagang bata ka. Malakas na pinalo ni daddy ang binalot niyang dyaryo sa ulunan ni Elijah. Nasa pamamahay kita pero tinuka mo yung anak ko nang wala man lang pasabi. Pinagpapaalam po ba yun? Nakuha niya pang magtanong, bagay na ikinasapo ko sa aking noo. Tawagin mo yung ama mo at mag-uusap kami. Galit na ni daddy. Para saan naman po? Aba, natuka ka na ng palos na yan. Aba dapat lang napakasalan ka niyan. Dahan-dahan kong nilingon si Elijah ng ngiti-ngiti dahil pabor na pabor sa kanya ang desisyon ni daddy. Pero ikakasal pa po si Zyla, hindi ba? Balak ko pa sanang kumontra pero kumaripas na si Elijah para sunduin ng daddy niya. Hinihilot ko ang aking sentido. Ang pag-aayos namin ni Elijah hindi ko sukat akalain na mauuwi sa kasalan. Lalo pa akong kinabahan nang sabihin ni Zyla na nariyan na daw sila Elijah. Naglakad ako palapit kay daddy sa entrada ng bahay namin. Nakatanaw siya sa mag-ama na palapit sa amin. Palagay ko'y pagpapawisan tayo ng matindi. Pabuksan mo sa mami mo yung aircon. Bakit naman po? Dad, wag niyong paandarin ang init ng ulo niyo. Paalala ko sa kanya, sa baba ng araw na yan, tiyak na magiging napakainit. Seryosong aniya habang nakatanaw sa bunbunan ni General. Magandang araw sa iyo, Mr. Loizaga. Bati ni General kay Daddy, nagkamay sila. Katabi ko si Mami, nakatabi naman si Daddy. Si General naman at si Elijah ang magkatabi sa harap namin. Ang mainit na usapang inaasahan ko, hindi naganap. Para bang pinlano nilang dalawa ang lahat ng to. Sinabi ko naman na dito kay Elijah, napakaswerte niya sa anak mo kung si Zari ang mapapangasawa niya. Ani General, nakangiwi ako habang si Elijah, ngiti-ngiti naman, talagang pabor sa kanya ang lahat ng mga nangyayari. Ako man boto din sa anak mo. Lalo ako napangiwi, para akong tinraidor ni Daddy. Parang kanina lang ay ayaw niya kay Elijah. Ano naman kaya ang nangyari sa kanya? Kung ako ang tatanungin, kahit ngayon maganap ang kasal, papayag ako. Pinandilatan ko ng mata si General, wag naman at ikakasal yung isa kong anak. Buntis siya, kaya obligado siya ang mauna. Paliwanag ni Daddy, kung magsama na din kaya sila para naman may apo na tayo bago sila maikasal. Suwestyon ni General, nang buksan ko ang drawer sa gilid ko. Kinuha ko yung baril ko doon at ikinasa yun. Ako'y nagbibiro lamang iha, wag mo naman sanang masamain. Bawi niya kaagad sa kanyang sinabi. Natapos ang usapan nila nang sila lang ang nagkakaintindihan. O paano, iiwan na din muna kita. Ayusin ko muna yung mga trabaho na naiwan sa Manila. Paalam sa akin ni Elijah.
Tumango ako rito. Basta tatawagan kita palagi. Aniya pa sa akin. Kahit wag na. Ano? Singhal niya sa akin. Pakiramdam ko, ibang Elijah na yung kaharap ko kaysa noon na ako pa si Zyla. Babalik din kasi ako sa serbisyo, kaya baka hindi din kita makausap ng maayos. Nandyan ka na nga bakit babalik ka pa dun? Hindi sa iyo bagay ang trabaho na yun. Ibalik mo na kay daddy ang baril mo. Ayoko, hindi ka na matatakot sa akin. Oras na ginawa ko yun. Masungit na saad ko. Ano bang sinasabi mo? Kung alam mo lang kung gaano ako natakot nang mawala ka sa akin. Matunog akong pumalatak. Alam ko kasi nababanat na naman siya ng hindi ka nais-nais. Sige na lang, mag-ingat ka dun. Wala ba akong kiss kahit ngayon lang napaalis ako? Pagdedemand niya. Wala, baka makita pa tayo ni daddy at magalit na naman yun. Sige na, saad ko pero hindi talaga siya nagpaawat. Yumuko siya para bigyan ako ng isang magaang halik matapos ay tatawa-tawa bago tuluyang sumakay sa kanyang kotse. Oh, di masaya ka na ngayon. Nakangiti ng banggain ako ni Zyla. Hindi na malungkot ang puso mo. Hindi naman malungkot yung puso ko Hindi naman ako madamdamin na tulad mo at wala akong pamahiin sa buhay kaya may love life man ako o wala, sasaya pa din ako. Saad ko nang bigla niya akong dambahin ng yakap. Basta gusto ko mag-sorry sa'yo sa lahat ng mga kagagahan na naramdaman ko nun. Saad niya kaya hinaplos ko yung likuran niya tsaka ako siya niyakap ng mahigpit. Ayos lang yun, kapatid kita kaya kahit mahirap intindihin, iintindihin pa rin kita. Mabilis lang na lumipas ang araw at talaga namang naidaos namin ng maayos ang kasal ni Zyla. Hindi na nakarating pa si Elijah dahil sobrang gipit na ng schedule niya. Isa pa, ayaw na ayaw daw na mainggit kay Nico dahil matagal-tagal pa ang kasal namin na mga panahon nun. Ako naman ay nakabalik na sa operasyon. Sunod-sunod din ang misyon pero hindi naman ganun kabibigat kaya ayos lang para sa akin. Hello? Saad ko nang sagutin ko ang linya. My God, Zaren, nasan ka ba? Sabi ko naman sa'yo ay huwag ka nang pumasok. Angil ni Zyla sa akin. Pinakiusap kong wag nilang babanggitin kay Elijah na may pupuntahan akong operasyon at hindi ko naman inakala na aabutin ako ng alauna ng tanghali. My God, 4 PM ang start ng kasal mo. Akala ni Elijah ay nasa bahay ka lang at inaayusan. Sige na, bibilisan ko na to. Nakangiwing saad ko rito. Pagpatay ko ng phone ko, sunod-sunod ang pagputok ng baril. Walang ya, oras na tamahan ako dito, pati kasal ko mapupurnada. Naiinis na saad ko. Elijah POV. Pasado alas 4 na ay wala pa si Zaren. Anong balita? Nasaan daw siya? Nag-aalalang saad ko kay Zyla. Papunta na, oo. Ngiwing aniya, pero napailing ako. Kaagad na kumislap ang mata ko nang i-anunsyo na naroon na ang bride sa may labas. Pagbukas ng pinto, naroon nga si Zaren. Nakabelo, hawak ang puting bouquet ng bulaklak sa kamay niya. Hindi ako makapagsalita, bagaman late siya, dumating pa din siya. Na mga sandaling yun ay wala akong maramdaman kundi ang sobrang kasiyahan. Walang ayos ang mukha niya, isa sa mga nagustuhan ko sa kanya. Pero naroon ang pagtataka, sabi kasi ni Zyla, inaayusan siya sa bahay. Napalinga ako sa paa niya na naka-combat shoes. Masama akong tumingin kay Zaren, alam ko na hindi siya sa bahay galing. Sorry nalate ako. Bungad niya sa akin nang makita niya ang masama kong tingin. Ngumiti pa nga siya ng matamis para lang pakalmahin ako. Kanina ka pa ba? Sorry talaga. Masuyong aniya pa. Kaysa magalit ay nagbuntong hininga na lamang ako. Ayoko naman na masira ang kasal namin nang dahil lang sa kaselfishan ko. Okay, let's start our wedding ceremony. Anunsyo ng pari nang maupo kami ng sabay ni Zaren kaharap niya. Bakit ngayon ka lang? Nag-alala ko ng husto sa'yo. San ka ba galing? Nakangusong saad niya. Sorry na talaga baby. Nagkaroon ng emergency Katuwiran niya sa akin. Tinawag niya akong baby. Matitiis ko ba naman siya? With the bless of mighty Father, Mr. Elijah Cardova, you may now kiss your bride. Masyadong tutok ang atensyon ko kay Zaren, kaya ayun na lamang ang nadinig ko nang bumalik ako sa realidad. Tinaas ko ang belo ni Zaren at dahan-dahang hinagka ng labi niya. Pinikit ko ang aking mga mata matapos kong maramdaman ng malambot na labi ni Zaren na nakadikit din sa labi ko. Kasabay noon ang malakas na palakpakan, may kasama pang hiyawan, lalo na yung Toby na naka-uniforme pa hanggang sa ngayon. Siya ang nagpapatunay na may misyon nga silang pinuntahan. Sa pool pa lamang kasi noon, nakabuntot na yan kay Zaren pero hindi ko naman ikinababahala yon dahil walang sinabi sa akin ng Toby na yon. Pagdating sa bahay nila,
Naroon ang espesyal na upuan para sa amin ni Zaren. Giniyak ko siya pa upo doon. Sinalinan kami ng wine. Nag-toast pa nga kami. Araw na ng kasal natin baka mamaya iiwan mo ko't sasabihin mo sa aking may operasyon ka na naman. Nagpapaunawang saad ko sa kanya. Honeymoon natin baby, honeymoon. Pinandilatan ko siya ng mata. Tinanaw niya ako ng may maamo mata kaya matunog akong pumalatak. Ayoko ng paraan ng tingin mo sa akin Banta ko sa kanya. Ang kamay niya humaplos sa aking braso. Baby, maraming nangangailangan sa akin ng tulong. Malambing na aniya na ikinalamukos ko ng aking muka. Tulong? Hindi makapaniwalang saad ko. Bakit? Ikaw ba si Darna? Mariing bulong ko. Kung kanina nasa seremonya pa kami ay napigil ko yung inis ko. Ngayon mukhang hindi na, lalo at pati honeymoon namin maapektuhan. Ano yun? Kinasal lang kami sa papel pero yung bibiyakin kong premyo kahit amoy, hindi ko maamoy. Napaka-unfair nun. Lalo pa ako nainis nang madinig ko ang matunog na tawa niya. Kaya naman tumayo ako. O teka, saan naman ang punta mo? Natatawang sita niya sa akin. Uuwi na ako sa bahay ko. Total may iba ka namang destinasyon pagkatapos nito, diba? Pabulong na saad ko pero siniguro kong alam niyang nagagalit ako. Sandali, hindi mo pa nga alam kung saan ang operasyon ko nang gaganyan ka na. Natatawang aniya pa din. Hindi ako interesado, let me go. Nag-iinarting waring saad ko. Tignan mo to, yung operasyon ko kasi mamaya, ikaw, bahala ka. Hindi mo to makakain oras na iwan mo ko. Nanunuksong aniya kasabay ng pagkagat niya sa labi. Totoo? Parang kinikilig na saad ko habang nakangiti. Nang tumango siya, kaagad kong hinawakan ang pulsuhan niya. Hindi na kami nagpaalam pa sa kahit sinong panauhin. Magkahawak kaming tumakbo palabas hanggang sa makasakay ng kotse. Umalis ka naman na sa trabaho na yan, baby. Malambing na pangungulit ko habang nasa highway kami pero hindi sumagot si Zaren. Hindi ko pwedeng pag-initin yung ulo niya dahil mauusog ang pagsisid ko sa dagat. Diba, paano naman ako? Palagi na lang ako maghihintay sa'yo. Palagi ko na lang iisipin kung maayos ba yung kalagayan mo. Pangungonsensya ko pa sa kanya. Nang marating namin ang bahay na pinagawa ko para kay Zaren, kaagad ko siyang pinagbuksan ng pinto ng kotse. Wait, nasan ba tayo? Nag-aalalang aniya. Nasa bahay mo. Maikling saad ko, tsaka ko hinawakan ng pulsuhan niya papasok. Hindi ko hinayaan na makapaglakbay pa ang mata niya sa kabuuan ng lugar. Sa magiging kwarto namin kami dumiretso. Malaki yun at talagang pinasadya ko yun para sa araw na to at sa mga darating pang araw. Mabilis ko siyang sinunggaban ng halik, kasabay ng dahan-dahang paglakbay ng aking kamay sa makinis niyang hita. Sabihin mo, aalis ka na dun, diba? Bulong ko habang pikit ang mata niya at bahagyang dumadaing. Please baby, umalis ka na dun. I'll give you all I have, even my world, please. Pagsusumamong saad ko nang idaing niya ang aking pangalan. Napatingala ako. Wala pang ginagawa si Zaren pero ganito na yung epekto niya sa akin. Siguro ay dahil first time naming pareho. Pakiramdam ko may mga maliliit na kuryente na kumakalat sa aking katawan. Maya-maya pa, binuhat ko siya pahiga sa malambot naming kama. Araw-araw kitang pagsisilbihan, wife. Basta umalis ka lang dun. Tila nalito na si Zaren dahil mapupungay niyang mata ang nagmamasid sa akin. Hanggang sa nangyari na nga ang bagay na yun sa amin. I love you, baby. Saad ko dito. Handa kong isuko yung buong buhay ko para sa'yo. Masuyong saad ko. I love you too. Malambing na ganting saad din ni Zaren sa akin bago siya mabilis na dinaluhan. Nang gabing yun, masasabi kong iyon na ang pinakamasarap at masayang pakiramdam sa aking buhay. Kahit hindi mo naman sabihin, aalis na rin ako dun. Pinagbigyan ko lang si daddy. Aniya, patungkol sa aking daddy. Salamat, baby. Mahal kita, Elijah. Mahal na mahal. Tumango ako, tsaka ako siya niyakap ng mahigpit. Hindi ko alam kung sapat na yun para maramdaman niya kung gaano kalalim ang pagmamahal ko sa kanya pero iisa lang ang may papangako ko sa'yo. Bagaman sumumpa na ako sa simbahan kanina, gusto kong personal mong malaman, magbago man yung ugali at tsura mo. Ikaw lang ang mamahalin ko hanggang kahit sa huling paghinga ko. Pangako, saad ko, tsaka hinagkan ang noo niya.